Guys, marami sa atin ang mga naniniwala sa kasabihang YOLO. You only live once, ika nga. Parang walang masama kasi ang goal lang naman natin ay ang mag-enjoy, sumama sa mga kaibigan at sulitin ang mga bawat araw at sandali ng ating buhay. Ganyan din ang naging pananaw ni Shanty Dope. May papanoorin tayong maikling video clip mula sa interview Sinabi niya na sa una daw hindi niya iniisip na mali ang ganitong lifestyle. Lalo na't masaya naman daw siya at walang nakikitang problema dito. Pero sumunod, binanggit niya din na hindi daw talaga tama ito yung ginagawa niya na yon kasi ang totoong buhay ay mag-isa ka lang naman talaga. Pag uwi mo daw ng bahay at sa iyong pagtulog ay mag-isa ka pa rin. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang kwento ni Shanty Dope na kanyang ibinahagi kung paano tayo minsan nagiging bulag sa maling gawi, bakit mahirap umiwas kapag may impluwensya ng mga barkada at paano niya nilalaban ngayon ang pagbabago sa kanyang sarili sa pamamagitan na rin ng rehabilitation at paniniwala sa Diyos. Ito ang The Filipino Daily. Layunin naming ibahagi sa iyo ang mga practical tips, guide, kaalaman at aral kung paano i-level up ang ating sarili sa bawat aspeto ng ating buhay. At kung bago ka sa channel na to, subscribe ka na, i-like ang video at i-share mo sa mga kaibigan mong baka kailangan din nitong marinig. Pero gusto ko talaga maging sober. Ang hirap lang, ang hirap talaga sa sitwasyon ko. Ang mahirap, pinakamahirap yung araw-araw. Araw-araw mo siyang lalabanan eh. Lalo sa sitwasyon ko na yung work ko kasi, kung wala akong work, nasa bahay lang ako. Wala ako sa 9 to 5 na trabaho eh. So, parang kung wala akong trip ngayon, boring ah. Sige nga, ang hirap niya labanan eh, lalo sa ano eh. Pero ako, ngayon, kinaya ko, kumbaga, buti na lang kahit paano ngayon, nagkaroon ako ng laban. Kasi na-rehab rin ako eh, na-rehab ako. Pero nung panahong bago ako dalhin ng rehab, sobrang lala ako na rin eh. Parang kung ano-ano na tinitake ko, ganun. Para makatulog. Kung ano-anong tableta iniinom ko, pero hindi pa rin ako makatulog. Mga ganun. Maski paglabas ko nung rehab, parang yung recovery ko habang buhay na siya eh. Kailangan maging matibay talaga ako eh. Ganun. Yun, minsan pag may tropa, yun talaga yung ano eh. Pag may tropa, ang hirap iwasan. Yung minom, gano'n, na ano. Ang hirap din, pero alam ko kaya ko rin maging sober talaga. Sa buhay mo, paano ka kumakapit sa spiritualidad mo? Sinisimulan ko talaga isa rin yun na nakakatulong din talaga sa sobriety minsan eh. Yung sisimulan mo na araw mo yung prayers lang. Lagi lang akong naniniwalang may nag-guide sa akin eh na, tas lagi ko rin pinagdadasal na sana hindi ako iligaw, gano'n na. Ay na mga ibinahagi ni Shanty Dope, no? Ito naman yung mga nakita kong mga pwedeng aral dun sa mga sinabi niya. Ito, una, minsan nagiging bulag tayo sa mga maling gawa natin, no? Kapag nasasanay tayo sa isang lifestyle na puro saya at walang iniisip na consequences, parang normal na lang ang lahat. Akala natin okay lang basta masaya, pero hindi natin namamalayan na unti-unti nang naapektuhan ng kalusugan, isip at relasyon natin sa mga ibang tao. Para itong laso na dahan-dahan ang epekto, hindi mo agad mararamdaman hanggat hindi pa huli ang lahat. Pangalawa, sinabi rin ni Shanty na mahirap umiwas sa bisyo kapag may impluwensya ng mga barkada. Totoo ito, no? Kung ang paligid natin ay puro taong gumagawa ng parehong mga bagay, ano pang aasahan natin? Mahirapan tayong lumabas sa ganoong cycle talaga dahil natural sa tao ang makisama. Napipilitan tayong sumabay kahit alam nating hindi ito para sa ikakabuti natin. Kaya kung gusto talaga nating magbago, minsan kailangan din nating magbawas o umiwas sa mga taong humihila sa atin pabalik sa maling landas. Subukan nating kumaibigan naman ng iba kung anong klaseng tao ang gusto nating maging pwede natin silang hanapin ang mga katulad nila mga tao na yon at sila ang ating samahan. Pangatlo, ang tunay na pagbabago ay posible pero kailangan ng desisyon talaga at tulong. Inamin niya na dumaan siya sa rehabilitation at mas lalong lumalim ang pananampalataya niya sa Diyos. Mahirap ang proseso pero doon niya natutunan na hindi tayo dapat manatili sa maling gawi habang buhay. Kailangan nating tanggapin na may mali, piliin ang pagbabago at hanapin ang suporta
mula sa ating mga pamilya, kaibigan at higit sa lahat sa pananampalataya sa Diyos. Ang dami nating natutunan ngayon mula sa mga sinabi ni Shanty Dup, kaya kung may pinagdaanan ka ngayon na parang walang labasan, isipin mo na lang, hindi mo kailangang harapin lahat yan mag-isa. May mga tao at may Diyos na handang tumulong basta bukas ang puso natin sa pagbabago. Kung tingin mo ay may matutunan din ang iba dito, pakishare mo ang video na to, at kung gusto mo pa ng ganitong usapan na puno ng aral sa buhay, huwag kalimutang i-like ang ating YouTube channel at panoorin ang mga iba pa nating mga content dito sa The Filipino Daily. Ayun lang guys, peace, bye-bye!